si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Higit kumulang 14 na milyong pisong halaga ng tulong pinansyal ang natanggap ng higit 1,000 mga magsasaka, mangingisda at kanilang mga pamilya na naapektuhan ng El Nino sa Lanao del Norte. Ito ay matapos kamakailang ipamahagi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tig-10,000 pisong tulong sa Mindanao Civic Center ng Lalawigan. Ang ayudang ito ay layong tugunan ang mga pangangailangan ng sektor at kanilang pamilya, bunsod ng mababang bilang ng ani at isda dulot ng tagtuyot. Alinsunod sa rehabilitasyon ng North Navotas Navigational Gate sa lungsod, patuloy ang koordinasyon ng MMDA sa lokal na pamahalaan ng Navotas at Malabon, mga kinatawan ng Department of Public Works and Highways, Philippine Coast Guard, PNP Maritime at Shipyard Association. Bukod sa mga protokol at hakbang upang mapabilis ang proyekto, balak ding maglagay ng mga floodlights at LED boards para maging visible ito sa mga ship owners o operators sa mga istasyon para sa maayos na pagmamonitor ng naturang gate. Nakatakdang humarap sa Senado si dismissed Mayor Alice Guo sa Lunes, ika-9 ng Setyembre. Ito ay matapos ipahayag ng Tarlac Regional Court na ipagpapatuloy ang investigasyon ng Senado sa pagkakasangkot ni Guo sa iligal na mga pogo sa bansa. Bukod dito, naharap din si Guo sa mga kasong kaugnay ng mga irregularidad sa kanyang mga dokumento ng kaniyang nasyonalidad. Samantala, 2 arrest warrant ang inisyu ng Tarlac RTC na ukol sa graft o katiwalian nitong Huwebes. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Pinabulaanan ng Department of Justice ang social media post ukol sa pagpapahayag na pinasawalang bisa na umano ang kasong sinampa ng Philippine National Police laban sa Kingdom of Jesus Christ Missionary na anilay ibinasura na ng Office of the Prosecutor sa Davao. Ayon sa DOJ, huwag basta-bastang maniniwala sa mga maling impormasyong kumakalat online. Mangyaring interesado sa mga proseso ng kaso, pinapaalalahanan ang publiko na dumepende lamang sa mga opisyal na tanggapan ng pamahalaan para sa matapat na impormasyon. Bilang hangarin ng Department of Agriculture o DA na palaguin ang ekonomiya ng bansa, bahagi na rito ang pagtutok sa pagpapalawig ng industriya ng kape. Ito ay kakibat ng pakikipag-ugnayan ng ahensya sa lokal na pamahalaan ng Sultan Kudarat, kung saan bahagi din ng iba't ibang bansa sa Asia para kilalanin ang lumalaking industriya ng kape at mga oportunidad na may bibigay nito sa bansa. Bunsod nito, nagpaabot ang DA Philippine Rural Development Project ng 588 million pesos para sa lalawigan ng Sultan Kudarat upang makapaghandog ng kagamitan sa mga magsasaka ng kape para sa mas mainam na kalidad nito. Samantala, nilinaw ng Department of Justice na walang formal na request ang Indonesia ukol sa prisoner swap para sa pagkakaaresto kay dismissed Mayor Alice Guo. Ayon kay Justice Undersecretary Nicky T, walang natatanggap ang ahensya ukol sa pagpapalit kay Australian National Gregor Joan Haas na most wanted dahil sa kaso ng drug smuggling. Matatanda ang sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na may kondisyon ng mga otoridad ang Indonesia sa pagpapadeport kay Guo. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force.